Noong unang panahon, kapag tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga matatanda ay mahilig magkwento. Mga kwentong matagal nang ipinapasa mula sa ating mga ninuno hanggang sa mga susunod na henerasyon. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na sinasabing gumagala sa dilim ng gabi. Sinasabi nila ang mga kwentong ito upang ipanakot sa mga bata, upang hindi sila magpagala sa labas. Lalo na kapag sumasapit ang gabi. Sa ganitong mga gabi, kapag maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga bata ay nagtitipon-tipon upang makinig sa kwento ng lola. Tahimik silang naghihintay, nakaupo sa paligid ng apoy, habang ang mahinang liwanag nito ay marahang sumasayaw sa kanilang mga mukha. At habang ang gabi ay lalong tumatahimik, may isang liwanag na lumitaw mula sa loob ng bahay kubo. Dahan-dahang bumukas ang pintuan at lumabas ang lola, hawak ang kanyang lampara. Sa wakas, magsisimula na ang kwento. Noong unang panahon sa isang liblib na baryo sa Samar, may isang binatang nagngangalang Lirio. Kilala sa kanilang tribo bilang tahimik, ngunit matapang. Lumaki siya sa mga kwento ng nawawalang lungsod, ang misteryosong Biringan. Isang syudad na hindi nakikita ng ordinaryong tao, ngunit buhay na buhay sa ibang mundo. Ayon sa matatanda, hindi mo mahahanap ang Biringan kung hindi ka nito tatawagin. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Habang papalubog ang araw, may narinig si Lirio, isang mahinang bulong mula sa kagubatan. "Halika!" Hindi niya alam kung bakit, pero tila may humihila sa kanya. Dala ang isang lumang sulo. Tinahak niya ang masukal na daan hanggang makarating siya sa isang kuweba na hindi pa niya kailanman nakita. Ang bunganga nito'y tila humihinga. Malamig, tahimik, ngunit buhay. Sa loob ng kuweba, naramdaman ni Lirio ang bigat ng hangin. Sa bawat hakbang, mas lalong dumidilim. Bigla, isang anino ang gumalaw. Lumabas mula sa dilim ang isang nilalang. Hindi tao, hindi hayop. Mahaba ang katawan, maputla ang balat, at ang mga matay kumikislap na parang apoy. "Ano ang hanap mo sa lagusan ng mga hindi dapat?" tanong nito. "Hinahanap ko ang katotohanan, ang Biringan," sagot ni Lirio. Napangiti ang nilalang. "Kung gayon, kailangan mong iwan ang iyong mundo." Sa pinakaloob ng kuweba, may isang lawa. Hindi gumagalaw ang tubig, ngunit kumikislap sa kakaibang liwanag. "Yan ang daan," sabi ng nilalang. "Pero tandaan mo, kapag tumawid ka, maaaring hindi ka na makabalik." Huminga ng malalim si Lirio at tumalon. Pagmulat ng kanyang mata, hindi na kuweba ang kanyang paligid. Nasa gitna siya ng isang napakagandang syudad. Mga gusaling gawa sa ginto at kristal, ilaw na hindi nagmumula sa araw, at mga taong kakaiba ang kilos, parang tao, ngunit may lihim na tinatago. Ito ang Biringan, ngunit may mali. Walang ingay, walang saya. May isang babae ang lumapit sa kanya. Maganda, ngunit malamig ang mga mata. "Isa ka na sa amin," sabi nito. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Lirio. "Lahat ng pumapasok dito, hindi na bumabalik. Ang lungsod na ito ay buhay dahil sa mga kaluluwang nadadala rito." Dahan-dahang nagbago ang anyo ng mga tao sa paligid. Ang kanilang mga ngiti ay naging matatalim. Ang kanilang mga mata ay naging hungkag. Napagtanto ni Lirio, hindi ito lungsod. Isa itong bitag. Tumakbo si Lirio pabalik sa lawa, ang portal. Ngunit sarado na ito. Narinig niyang muli ang boses mula sa kuweba. "Pinili mo ang katotohanan. Ngayon ikaw ay bahagi nito." Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin, at sa huling sandali, nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Hindi na siya ang dating Lirio. Noong unang panahon sa isla ng Samar, may mga kwentong hindi kailanman naisulat. Mga kwentong ibinubulong lamang sa dilim. Tinatawag nila itong Biringan, isang lungsod na hindi makikita ng ordinaryong tao. Sinasabing ito ay mas maganda pa sa kahit anong syudad. Mataas na gusali, maliwanag na ilaw, at katahimikan na tila perpekto.
Ngunit ang kagandahang ito ay isang bitag. Isang gabi, may isang mangingisdang nagngangalang Mateo ang napadpad sa gitna ng dagat dahil sa malakas na bagyo. Sa gitna ng kadiliman may nakita siyang liwanag sa malayo, isang lungsod. Ngunit wala ito sa mapa. Habang papalapit siya, unti-unting luminaw ang kanyang nakita. Mga kalsadang walang tao, mga gusaling tila gawa sa salamin, at isang kakaibang katahimikan na sumisigaw ng panganib. May isang babae ang lumapit sa kanya. Maganda, ngunit ang kanyang mga mata ay tila walang kaluluwa. Maligayang pagdating sa biringan, wika nito. Hindi na nakaatras si Mateo dahil sa likod niya, ang dagat ay tuluyan ng naglaho. Sa loob ng lungsod, pinakain siya, pinatuloy, at pinaniwala na siya ay ligtas. Ngunit habang tumatagal, napansin niya ang kakaiba. Walang araw na sumisikat at walang tao ang tumatanda. At tuwing gabi, naririnig niya ang mga bulong, mga taong humihingi ng tulong, mga taong hindi na makaalis. Sinubukan niyang tumakas, ngunit sa bawat daan na kanyang tinatahak, bumabalik siya sa parehong lugar. Hanggang sa isang gabi, nakita niya ang tunay na anyo ng lungsod. Ang mga gusali ay hindi pala gawa sa salamin, kundi sa mga kaluluwa. Ang mga tao ay hindi na tao, at ang babaeng tumulong sa kanya ay isa sa kanila. Ngunit huli na ang lahat. Unti-unti naramdaman ni Mateo ang kanyang sarili na nawawala. Parang may kumukuha ng kanyang pagkatao. Hanggang sa siya ay tuluyang naging bahagi ng lungsod. At sa tuwing may nawawalang tao sa dagat, sinasabing may bagong ilaw na nadadagdag sa biringan at may bagong boses na sumisigaw sa dilim. Noong unang panahon, may isang magsasaka na araw-araw ay nagbubungkal ng lupa sa gilid ng kagubatan. Tahimik ang kanyang buhay, simpleng bahay, simpleng pagkain, at pag-asa na balang araw ay giginhawa rin. Ngunit isang araw habang hinahabol niya ang nawawala niyang kalabaw, napalayo siya sa kanyang sakahan hanggang sa hindi na niya makilala ang kanyang paligid. Habang papalalim siya sa kagubatan, napansin niyang unti-unting nagbabago ang hangin. Mas malamig, mas tahimik, hanggang sa may nakita siyang liwanag. Isang lungsod, maliwanag, maganda, at tila hindi kabilang sa mundong kanyang kilala. Hindi niya alam, nasa biringan na siya. Lumapit sa kanya ang mga nilalang. Mukhang tao, maayos manamit, at magagalang magsalita. Pagod ka na magsasaka, sabi nila. Halika, magpahinga ka muna. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang parang may nag-aalaga sa kanya. Parang hindi na siya nag-iisa. Dinala siya sa isang mahabang hapag, punong-puno ng pagkain. Mga ulam na hindi niya kailanman natikman. Mga prutas na tila kumikislap sa liwanag. At mainit na sabaw na parang yakap sa lamig ng gabi. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Gutom na siya. Ngunit sa gitna ng kanyang gutom, may naalala siya, isang babala mula sa kanyang lola. Kapag ikaw ay inalok ng pagkain sa lugar na hindi mo kilala, lalo na kung ito'y mula sa mga nilalang, huwag kang kakain. Dahil kapag kumain ka, hindi ka na makakabalik. Ngunit ang hirap labanan ng gutom. Buong araw siyang nagtrabaho sa bukid, pagod ang katawan, at ngayon ay nasa harap niya ang isang hapag na tila handog ng langit. Kumain ka! Bulong ng mga nilalang. Dahan-dahan niyang inabot ang pagkain. Sa huling sandali, naalala niya ang kanyang pamilya, ang kanyang bukid, at ang simpleng buhay na kanyang iniwan. At agad niyang ibinaba ang kanyang kamay. Hindi ako kakain. Sa isang iglap nagbago ang lahat. Ang magagandang pagkain ay nabulok sa kanyang paningin. Ang mga nilalang ay nag-iba ng anyo. Ang kanilang mga mata ay naging malamig at ang kanilang mga ngiti ay naging matatalim. Sayang, sabi nila, malapit ka na sana. At bigla, naglaho ang lungsod. Nagising siya sa gilid ng kanyang bukid, katabi ang kanyang kalabaw. Parang walang nangyari. Ngunit may isang bagay ang naiwan, isang malamig na hangin, at ang alaala ng lungsod na hindi dapat napuntahan. Hanggang ngayon, may mga magsasaka at mga taong napapadpad sa kagubatan. At may ilan na hindi na nakabalik. Sinasabi ng mga matatanda, ang biringan ay hindi lang basta lugar ng pagkawala.
Isa itong pagsubok. At ang pagkain, ang unang tukso. Kaya kung sakaling ikaw ay mapadpad sa isang lugar na tila napakaganda, kung ikaw ay salubungin ng kabaitan at alok ng pagkain, mag-isip ka. Dahil hindi lahat ng gutom ay dapat busugin at hindi lahat ng handog ay para sa'yo. Dahil sa sandaling ikaw ay kumain, hindi mo lang tinanggap ang kanilang pagkain, tinanggap mo rin ang mundo nila. At sa mundong iyon, walang magsasakang nakakabalik. Sa Samar may isang babala na hindi sinasabi ng malakas. Hindi dahil sa hindi nila alam, kundi dahil sa takot na marinig ng kung anuman ang nasa kabila. Maraming daan papuntang Biringan, pero wala ni isa ang siguradong pabalik. Si Daniel, isang manlalakbay na naghahanap ng kakaibang kwento, ay hindi naniwala. Hanggang sa maranasan niya ang una, sa gitna ng kagubatan habang sinusundan niya ang isang lumang daan, napansin niyang unti-unting nawawala ang tunog ng paligid. Walang ibon, walang hangin, kahit ang sarili niyang hakbang ay tila nilalamo ng lupa. Paglingon niya, wala na ang dinaanan niya. Sa harap niya may isang kalsadang hindi niya nakita kanina. At sa dulo nito, mga ilaw. Ngunit tumakbo siya palayo. Akala niya tapos na. Pero kinagabihan, habang nasa bangka siya pauwi, napansin niya ang kakaibang liwanag sa gitna ng dagat. Hindi ito parang ilaw ng ibang bangka. Masyadong tahimik. Masyadong perpekto. Parang may lungsod. Narinig niya ang boses. "Halika!" Hindi niya alam kung bakit, pero hinayaan niyang lapitan ito ng bangka. At muli niyang nakita ang lungsod. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw. Tumakbo siyang pababa ng bangka, nanginginig. Ngunit kinabukasan, nasa pampang siya, mag-isa. Akala niya panaginip. Hanggang sa ikatlong pagkakataon, sa isang umaga na tila normal, biglang kumapal ang hamog sa paligid niya. Hindi niya makita ang sarili niyang mga kamay. Ang hangin ay malamig at tila may bumubulong. Pagkawala ng hamog, hindi na siya nasa parehong lugar. Nasa gitna na siya ng isang lungsod. Tahimik, maliwanag, perpekto, Biringan. At doon niya naintindihan ang katotohanan. Hindi iisa ang daan papunta rito. At hindi ka basta napupunta rito. Pinipili ka nila. Ang gubat ay panimula. Ang dagat ay paanyaya. At ang hamog, ang huling hakbang. Sa likod niya, unti-unting nagsara ang mundo na kanyang pinanggalingan. Sa harap niya may mga taong nakangiti. Ngunit ang kanilang mga mata ay hindi kailanman kumikislap. At sa malayo, may narinig siyang sigaw. Mga boses ng mga taong tulad niya. Mga taong pumasok sa iba't ibang daan. Ngunit iisa lang ang kanilang hantungan, ang manatili. Habang buhay, sa Biringan, sa bawat kwento ng nawawala, may isang katotohanang hindi kailanman maipaliwanag. Ang Biringan, hindi lamang isang alamat, kundi isang paalala. Paalala na may mga lugar sa mundong ito na hindi para sa atin. At may mga daan na hindi dapat tinatahak. Sinasabi ng mga matatanda, hindi lang iisa ang lagusan papasok sa Biringan. May mga kuweba na sa unang tingin ay ordinaryo, ngunit sa kailaliman nito ay may pintuan na hindi nakikita ng mata. May mga dagat na kapag sumabay ka sa maling alon, dadalhin ka sa pampang na hindi nakilala ng mundo. May mga kagubatan na kapag ikaw ay naligaw, hindi ka na makakabalik. Dahil ang mga puno mismo ang nagtatago ng landas. At may mga panaginip, o kahit sa iyong pagtulog, may mga kaluluwang inaanyayahan. Isang lungsod na tila totoo. Hanggang sa hindi ka na magising. Ngunit ang pinakamapanganib sa lahat ay ang daan na hindi mo namamalayan. Isang simpleng pagliko sa maling direksyon. Isang bulong na iyong sinundan. Isang anino na iyong pinagkatiwalaan. At bago mo pa maintindihan ang lahat, nandun ka na. Kaya kung sakaling maramdaman mong may kakaiba sa iyong paligid, kung ang hangin ay tila may dalang pangalan mo, huwag kang lilingon, huwag kang susunod. Dahil ang Biringan ay hindi lang isang lugar. Isa itong paanyaya.
At kapag tinanggap mo ito, ikaw na ang susunod na hindi na muling makakabalik. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang alamat na ito, huwag kalimutang suportahan ang ating munting kwentuhan. Mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa susunod pa nating mga kwento ng kababalaghan. Hanggang sa muli, sa ilalim ng maliwanag na buwan.